Kamusta kayong lahat? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin yung trading probability. So yung trading probability, iyan yung pinagkaiba ng mga profitable traders sa hindi. So mapapansin nyo sa mga trading groups sa Facebook or sa anumang social media, marami nagpo-post na mga tao na walang basis or walang dahilan yung mga explanation nila kung bakit tataas yung market or hindi or kung saan papunta yung direksyon ng presyo. So, yun yung mga taong hindi naiintindihan yung trading probability. Malamang narinig nyo na rin na may mga tao na nagsasabi na yung trading daw ay parang gambling. Pero ang pinagkaiba kasi ng trading sa gambling, ang trading ay game ng probability. So kapag malaki lang yung chance na tumaas yung presyo or kikita tayo, doon lang tayo papasok. So magbigay tayo ng analogy. So for example, merong karera ng eroplano at ng barko. So sinong mananalo doon? Siyempre, eroplano. Higit na mas mabilis ito kaysa sa barko. Dahil ang barko, siyempre, sa dagat yan dumadaan at umiiwas yan sa mga bagyo or kung saan yung mga maaalon na area. And then, kailangan din nilang umikot sa mga island para makarating sa destination nila. Unlike yung mga eroplano, dire-diretso lang sila. So, another one. For example, sports car at ordinary kotse. Siyempre, kung wala naman traffic yan, ang mananalo, sports car. Kung sa karera lang naman. And then, for example, motorcycle at isang bike. Siyempre, ang mananalo, yung motorcycle. So, sa mga example na binigay ko, ang dali lang malaman kung sino yung mananalo. Ang pinagkaiba lang dito sa trading, dapat alam mo muna yung mga basic, na intindihan mo yung market structure, yung price action, bakit nabubuo yung candlestick, at kung ano yung pinapakita nito. Sa ganung paraan, malalaman mo or magkakaroon ka ng idea kung saan magkakaroon ng mataas na probability na kumita ka. At iyon yung pag-uusapan natin sa video na to. At mamaya magbibigay din ako ng mga example nito. So ngayon, pag-usapan muna natin kung ano ang importance ng trading probability. Una, shifting from prediction to statistics. So ito yung binabanggit ko kanina, maraming tao sa trading community na nagsasabi na to the moon yung presyo, ganyan-ganyan, na pumasok na agad, pero walang dahilan. Wala silang data kung bakit nila sinasabi yon. At dahil doon, malaki yung chance na hindi sila kumita. Pero kung ang gagawin natin ay iintindihin natin yung market, aaralin natin to, aaralin natin yung basic, mas malaki yung chance na ma-predict natin using probability kung saan talaga patungo yung market. Sunod ay yung developing a trading edge. So kung alam natin yung probability, makakahanap tayo ng mga setup dito sa chart para malaman natin kung saan malaki or malaki yung chance na tumaas yung presyo. So mamaya magbibigay tayo ng mga example niyan. Sunod naman ay yung effective risk management. So dito sa trading, malamang narinig nyo na yung low risk, low reward, at meron ding high risk, high reward. Karamihan sa mga trader, ang gusto nila is yung high risk, high reward. Ang pagkakaintindi ng karamihan sa high risk, high reward ay kikita ka ng malaki. Na-i-ignore nila yung part na sinasabi na high risk. So, ibig sabihin, malaki din yung chance na matalo ka. Kung alam mo yung trading probability, magkakaroon ka ng third option. At yung third option na yon ay yung low risk, high reward. Dahil ang hahanapin natin ay yung mga setup na malaki yung chance na kumita tayo, doon lang tayo papasok at malilimit natin yung mga losses natin. Pang-apat, emotional discipline. Sa experience ko before, kapag na-FOMO ko, kapag biglang tumaas yung presyo, hahabol ako ng bili. And then, pagbili ko, tuktok na pala yun. So, nagbebentahan na. So, habang bumababa yung presyo, natatakot ako na natatalo nga, nababawasan yung pera ko, ibebenta ko naman. Pagkabenta ko, tataas ulit yung presyo. So, yun yung mga bagay na dapat iwasan ng mga bago sa trading. Kailangan muna nila maintindihan talaga yung market structure at yung basic bago pumasok dito. Kapag marunong ka ng trading probabilities, maiiwasan mo yung emotional trading.
dahil maintindihan mo na yung mga setup na magandang pasukin na malaki yung tsansa na kumita ka. At panghuli, yung objective decision making. So, halos kapareha siya nung emotional discipline. Pero dito nga, dahil magkakaroon tayo ng data, may basis na yung ginagawa natin, meron tayong statistics, at meron tayong systematic approach kung paano pumasok sa isang trade. So, understanding the market structure muna. For example lang so pagtingin mo sa chart, hanapin mo yung market structure. Saan maganda bumili? Hanapin mo yung support or resistance, and then tignan mo yung price action kung handa na nga bang tumaas yung presyo or hindi pa. So ito yung importansya ng trading probability. Now, tandaan natin para mas maintindihan natin yung market. Dapat intindihin din natin kung paano gumagalaw mismo yung kada candlestick. And then, pag naiintindihan mo na kung paano gumagalaw or ano ay ibig sabihin ng bawat isang candlestick, pwede mo na siya mapagdikit-dikit at makita yung kabuuan ng chart, which is yung market structure niya. So dito makikita natin iba-iba yung kada candlestick. For example, itong una, bumaba yung presyo kaya siya color red. Pero nakita nyo dito na merong konting wick or tail sa taas at ilalim, meaning nagkaroon ng pagtaas ng presyo, konti lang, pero naibaba ulit siya. At dito naman, hindi naman nahayaan ng mga buyers na bumaba ng todo yung presyo, kaya inangat nila bago mag-close yung candlestick. So sa pangalawa naman, tumaas nga yung presyo dahil color green siya. Pero kung mapapansin nyo, napakahaba ng wick nito sa taas. So meaning, during this trading ng candlestick na to, tumaas yung presyo hanggang dito, pero bago matapos, ibinaba ng mga sellers. So dito, makikita natin ang price rejection, pero ang nanalo pa rin ay mga buyers. Dito naman sa susunod, kabaliktaran naman siya nitong kabila. So dito, naibaba ng mga sellers yung presyo sa pinakababa, and then bago matapos yung candlestick, naiangat ng mga buyers yung presyo. So nagkaroon ng rejection ng pagbaba ng presyo. So kada candlestick, meron niyang iba't ibang explanation. And then, ang pinakahuli, itong malaking green candlestick. So mapapansin nyo, wala siyang wick sa taas man or sa ilalim. Meaning, nung natapos yung candlestick na to, yung mga buyers ay napakalakas at na-overwhelm nila yung mga sellers. Kaya hindi na igawang or hindi nagawa na ibaba ng mga sellers yung presyo during this candlestick. So masasabi natin na napakalakas ng tulak ng mga buyers dito sa pang-apat na candlestick. So iba-iba yung pag-read natin ng kada candlestick, and then susunod pagsasama-samahin natin siya para maintindihan natin yung market. So magbibigay tayo ng mga example. So halimbawa dito, nakikita nyo na meron tayong indecision. So meron tayong green candlestick, red, green, red, green. So pabago-bago yung color ng candlestick, maliliit yung candlestick body at merong wick sa taas at ilalim. So pag mga ganyan, masasabi natin na merong indecision sa market at hindi pa handang umangat or bumaba yung presyo. So naglalaban pa, nagpapakiramdaman pa yung mga buyers at mga sellers. Now dito sa panglimang candlestick, nakita nyo na biglang tumaas yung presyo at napakalaki ng candlestick body niya kumpara doon sa mga dating candlesticks. So dito, masasabi na natin na napakalakas ng mga buyers. At baka nga magtuloy-tuloy ito, pero dahil gagamit nga tayo ng trading probability, kung ito lang ang titignan natin, kulang to para pumasok. For example, so kung ito ay nangyari sa support area at biglang tumulak ng malaki ang mga buyers, ano yung pinapakita nito? Tandaan natin, sa support area, ang malakas dapat dito ay mga buyers. So kung malakas ang mga buyers sa support area at nagkaroon ng mataas na candlestick na ganito or pagtulak ng mga buyers, malaki yung chance na tumaas yung presyo. So kapag nakita tayo ng ganyan, dyan tayo maghahanap ng setup para makapasok sa trade. So paano naman kung ang resistance ay nangyari dito sa taas ng green candlestick na to?
So kabaliktaran naman siya. So nakita natin dito na nauntog yung mga buyers dito sa resistance area. So sa resistance area, ang malakas dito ay mga sellers. So dito napigilan ng sellers na basagin yung resistance area kahit ang lakas ng tulak ng mga buyers. Yung probability na tumaas yung presyo ay hindi ganoon kalaki dahil nasa territory siya ng mga sellers. So iyan yung mga bagay na dapat nyong isaalang-alang para ma-predict nyo or malaman nyo yung probability kung saan papunta yung presyo. So again, titignan natin yung structure, yung itsura ng mga candlestick, and then i-compare natin yan sa bawat isa hanggang maintindihan natin yung market structure niya. And then alam din dapat natin kung nasa support o resistance area siya para ma-identify natin kung sino yung malakas sa area na yon. Again, sa resistance area, ang malakas ay mga sellers at sa support area, ang malakas ay mga buyers. Now, kung ang nangyari ay ganito, ang resistance area ay nandito, so dapat ang malakas dito ay mga sellers pero binasag siya ng mga buyers. So meaning, nabaliwala or natalo ng mga buyers yung mga sellers. Kaya nagawang tumaas ng presyo. Dito, masasabi natin na pwedeng magdire-diretso yung presyo pataas. Probability na tumaas pa yung presyo ay malaki. Bukod dyan, kapag ang resistance area ay nabasag, ito ay nagiging support area. So again, ano ang malakas sa support area? Mga buyers. Nasira na ng buyers yung territory ng sellers, kaya ito ay magiging bagong support area na. So dito, maaaring tumalbog yung presyo kung magkaroon ng pullback. So iyan yung magagandang area na pasukan para magkaroon ng profitable trade. So again, ito yung support area, for example. And then nagkaroon tayo ng tatlong green candlestick. Dito makikita natin na umangat yung presyo, no? Ang lalaki na green candlestick. So kahit ako nung bago ako dito, talagang nanghihinayang ako na hindi ako nakapasok sa trade, sayang, ang laki ng kinita ko, kinukompute ko siya kahit hindi ko naman siya napasukan. Yung mga ganyang pag-iisip, usually nga, hindi natin naiintindihan yung market, kaya napo-FOMO tayo. Gusto natin pumasok agad and dahil doon, napapahamak tayo dahil hindi natin naiintindihan yung market structure. So usually kapag ganyan naman na biglang tumataas yung presyo, magpo-pullback naman yan. At yung pullback na yon ay nangyayari dahil nga yung mga kumita na dito sa trade na to, nagte-take na sila ng profit. Kaya bababa ulit yung presyo. And then pag nagkaroon ng pullback, doon tayo papasok. So yung mga ganyan, wag niyong panghinayangan yan dahil laging merong setup na pwede tayong pumasok at kumita dito sa market. So halimbawa naman nagkaroon lang ng ganito. Hindi agad nagtuloy. Nagkaroon agad ng red candlestick. So hindi ganoong kalaki yung red candlestick and then may wick sa ibabaw at ilalim. Pero napakalaki pa rin talaga nitong green candlestick na to. So hindi natin siya pwedeng i-ignore and then nangyari din siya sa support area kung saan malakas yung mga buyers. And then nasundan pa siya ng another red candlestick and then nagkaroon ng isa na namang malaking green candlestick na walang wick sa taas at ilalim. So pag nakita kayo ng ganito, malaki yung chance or malaki yung probability na tumaas yung presyo. So ito yung mga setup na inaantay natin. Gusto natin pagtulak ng presyo, makita natin na magkaroon ng pullback ng price action tulad nito, yung pag-pullback ng mga sellers, maliliit na candlestick, ayan, ang liliit. And then, tumulak ulit yung mga buyers. So sa ganitong setup, masasabi natin na malaki talaga yung chance na tumaas yung presyo. Tignan natin, support area, malakas yung mga buyers, nanghihina, indecision, and then tumulak yung mga buyers, nag-try mag-pullback o ibaba ng mga sellers yung presyo, pero another pasok ng mga buyers at napakalaki nung candlestick. So dito sa setup na to, malaki yung chance na tumaas yung presyo at malaki yung chance na umita tayo. So usually ang entry niyan ay doon sa opening ng candlestick
And ang stop loss natin ay dito sa ilalim ng candlestick na to. So sa setup na to, dapat kung tama or malakas talaga yung mga buyers, hindi na dapat sila bababa dito sa stop loss area. So meron din akong strategy na ginagawa sa mga ganito. So kung gusto nyo mapanood or malaman yung candlestick open strategy ko, pwede nyo din yung panoorin para mas mapalaki yung profit nyo. So usually sa candle open na strategy ko, usually ang stop loss ko bandang gitna lang. So yun, kailangan nyo talaga muna maintindihan yung market and price action para mas malaki yung chance na kumita kayo or mapalaki mo yung risk-reward ratio during high probability trade. So dito naman, so kapag nakita natin na nauntog yung presyo sa resistance area dahil ito nga ay area na kung saan malakas yung mga sellers. Pero, makikita nyo rito na binasag pa rin ng mga buyers yung resistance area. At yan nga, tumaas yung candlestick. So, malaki, paliit ng paliit. So, kahit nabasag niya yung resistance area, hindi siya nagtuloy-tuloy agad. Dahil siguro, hindi pa kayang itulak ng mga buyers yung presyo. And mahirap din talagang basagin kasi yung resistance area. Sobrang dami ng sellers na nagbebenta. Pero, makita natin dito na na-overwhelm nga sila ng mga buyers. So, bali nabili ng mga buyers yung mga binebenta ng mga sellers dito at nabasag nga nila yung area na yan. And then, tumaas yung presyo. And then, nakita natin itong maliliit na red candlestick, nagkaroon ng pullback. So, ito yung napakagandang setup kung meron kayo makikita na ganyan. So, makikita nyo yung pag-pullback medyo malakas nung una and then pahina ng pahina. And then, biglang another green candlestick na outbar. So, higit na mas malaki siya dito sa previous candlestick. And again, gaya ng sinabi ko nung una, yung resistance area kapag nabasag yan, magiging support area yan. Sa support area, ang malakas dyan ay mga buyers. So, kung malakas ang buyers dito, meaning mga buyers na nagtulak ng candlestick na to. So, yung ganitong setup, high probability trade din yan. So, para makapasok tayo, ang entry pa rin ay dun sa taas ng candlestick na to. At ang stop loss ay just below nung support area. Pwede din dun sa bandang ilalim lang ng candlestick na to. Pero dun sa strategy ko kasi na nabanggit ko nga, bandang gitna lang talaga ako naglalagay ng stop loss. Dahil kung mali yung basa ko doon sa market na yon, meaning talo talaga. Pero kung tama, mas maliit yung risk-reward rate. Maliit yung risk, pero mataas yung reward na makukuha ko. So, ganun ako mag-trade. And again, nasa channel natin yon. Hanapin nyo lang yung candlestick open na strategy. So, yun yung pagbasa natin dito sa high probability trade na to. So, iyan yung importansya ng trading probability. So, para magamit nyo ng trading probability, dapat talaga maintindihan nyo yung price action, market structure, yung support and resistance area. So, lahat naman yan na ituro ko sa channel na to. Panoorin nyo lang yung mga video na yon. At kahit yung candle open na strategy na ginagamit ko, tinuro ko din dito yon sa channel na to. Although may mga konting pagbabago doon sa mga strategy ko, pero almost the same naman, and wag nyong gayahin 100% yung mga strategy na ginagawa ko. Pwede nyo siyang i-tweak kung meron kayo makikita na mas magandang outcome or mas magandang strategy, or i-combine nyo siya doon sa strategy nyo para mas mapataas yung probability ng mga trade niyo. Sa trading kasi kadalasan magkakaiba yung mga tinuturo ng mga kada trader. So, sa inyo yan, nasa sa inyo na yan kung ano yung ma-absorb nyo at kung paano nyo to gagamitin. So, maraming nagtatanong sa akin yan lagi sa channel na to, and yun nga, matagal kasi ako nawala. So, try kong ma-improve or ma-continue tong channel na to na makapag-post at least once a week para makatulong doon sa mga traders na nagsisimula pa lang at yung mga gustong i-improve yung trading strategy nila. So, yun lang. Maraming salamat at maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa channel na to.